Sa loob ng 10 taon, walang araw na lumipas na hindi dumalangin si Aling Rita sa Panginoon. Ang hiling niya, simpleng-simple, isang anak. Pero tila ba walang tugon ng langit. Hanggang isang araw, isang munting himala ang dumating. Salamat Panginoon, sa wakas ay may anak na rin kami. Martin, ang aming himala. Naluluha na sabi ni Aling Rita habang hawak ang sanggol. Si Martin, ang kanilang anak, ay ipinanganak na mahina ang katawan. Madalas siyang isugod sa ospital, laging nilalagnat at may sakit. Ngunit hindi sumuko si Aling Rita. Araw-araw siyang lumuluhod sa altar ng kanilang bahay, nagdarasal para sa kalusugan ng anak. Mabilis ang paglipas ng panahon. Lumaki si Martin na matalino, magalang at mapagmahal na anak. Nang siya'y magbinata, nakilala niya si Andrea. Isang babaeng 5 taon ang tanda sa kanya. May kasamang misteryo at matinding ugali. Martin, sigurado ka na ba sa kanya? Tanong ni Aling Rita. Marami kaming naririnig tungkol sa mga ginagawa niya noon. Sumagot naman si Martin. Inay, hindi na mahalaga ang nakaraan niya. Ang mahalaga ay mahal ko si Andrea at gusto ko siyang pakasalan. Hindi na nakapagsalita pa ang mag-asawang Reyes. Para sa kanila, ang kaligayahan ng kanilang anak ang pinakamahalaga. At kahit may alinlangan, tinanggap nila si Andrea sa kanilang bahay. Sa malaking bahay ng mga Reyes, tumuloy ang mag-asawa. Pansamantala lang daw, ayon kay Martin, habang naghahanap sila ng matitirahan. Ilang buwan pang lumipas, may magandang balitang ibinalita si Martin. Nay, tay, magkakaapo na kayo. Buntis si Andrea. Nakangiti si Aling Rita, ngunit may pag-alala sa mga mata. Talaga ba anak? Mabuti naman kung gayon. Sana maging maayos ang lahat. Ngunit habang abala si Martin sa pagtatrabaho, napapansin ng mag-asawang sina Rita at Arnold ang kakaibang kilos ni Andrea. Palaging nasa labas ng bahay at kapag pinapansin ay sumasagot ito. Ano ba? Hindi ako bata para pagbawalan yung lumabas? Kung ayaw niyong makisama, di ako na lang ang aalis. Nagtitimpi na lamang ang matandang mag-asawa. Ayaw nilang sirain ang masayang ilusyon ng kanilang anak. Ngunit sa kanilang puso, unti-unting tumitindi ang takot. Takot na baka hindi tunay ang ipinapakita ni Andrea. Lumipas ang mga araw na puno ng pag-aalala. Tahimik lamang ang mag-asawang sina Rita at Arnold sa bawat kilos ni Andrea. Pilit nilang nilunok ang pangamba at galit, alang-alang sa anak nilang si Martin. Ayaw nilang sirain ang samahan ng mag-asawa. Ngunit isang gabi, napuno na si Aling Rita. Ang gabing yon ang tuluyang bumasag sa katahimikan. Martin, anak, pwede ba kitang makausap? Kinakabahan, ngunit seryoso ang tono ni Aling Rita. Kailangan mong pagsabihan si Andrea. Kagabi umuwi siyang lasing mula raw sa birthday ng kaibigan niya. Anak, buntis siya. Buntis. Napakunot ang noo ni Martin. Nay naman, hindi niyo ba siya pwedeng tantanan? Sinabi niya na, kalahating baso lang yung wine. May birthday celebration. Natural lang yun. Nakisali sa usapan ang tatay niyang si Arnold. Kalahating baso? Martin, nakita namin mismo. Sumisigaw sila ng kaibigan niya sa kalsada. Nagsasayaw. Halos hindi na makalakad ng diretso. Isang buntis ba ang ganyan ang kilos? Anak, isipin mo ang kalagayan ng magiging anak ninyo. Ayaw lang naming mapahamak siya at kayo. Galit na galit agad ang tono ni Martin. Ganun ba? Kung wala kayong tiwala sa asawa ko,
Mas mabuti pang umalis na lang kami. At sa isang iglap, pinili ni Martin na ipaglaban si Andrea, kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang mga magulang. Kinabukasan, bitbit ang iilang gamit. Lumipat ang mag-asawa sa bahay ng kaibigan ni Martin. Ang tahanang minsang puno ng saya, ngayon ay nabalot ng katahimikan. Umiiyak si Aling Rita sa kanyang kama. Arnold, sunduin na natin si Martin. Baka naman magbago pa ang isip niya. Hindi na, Rita. Kung ngayon pa lang tayo magpapasakop sa kagustuhan ng asawa niya, habang buhay tayong tatapakan, dapat ay malaman ni Martin kung sino ang pinakasalan niya sa sarili niyang paraan. At doon, nagsimula ang unti-unting pagkakawatak-watak ng pamilyang minsang buo. Sa ngalan ng pagmamahal, nasusubok ang hangganan ng pagtitiis at pananampalataya. Lumipas ang ilang linggo, hindi matahimik si Aling Rita sa pagkakahiwalay nila ng loob ng anak niyang si Martin. Sa kabila ng matigas na paninindigan ng kanyang tatay na si Arnold, hindi rin niya kayang tiisin ang katahimikan ng kanilang tahanan. Rita, anak na natin yan. Pero matanda na si Martin. Kailangan niyang matutunan sa sarili niyang paraan. Kung mali ang pinili niyang babae, ang buhay na mismo ang magtuturo sa kanya. Alam ko naman, Arnold, pero nanay pa rin ako, sagot naman ni Rita. Gusto ko lang maranasan ang maging lola. Mayakap ang apo ko. Patawarin mo na siya. Sunduin na natin sila. Sa huli, napapayag ni Aling Rita ang kanyang asawa. Ngunit may kondisyon. Hindi na sila makikialam sa personal na buhay ng mag-asawa. Isa itong mapait na kompromiso. Nang bumalik si Andrea sa tahanan ng mga Reyes, para siyang reyna. Ang taas ng noo, parang wala siyang pagkukulang. Naglalakad na tila sinasamba, samantalang ang mga magulang ni Martin ay pilit kumakain ng galit sa ngalan ng kapayapaan. Sa sumunod na mga buwan, parang hati ang bahay. Sa isang bahagi, si Martin at Andrea. Sa kabila, sina Mang Arnold at Aling Rita. Iwasan kung iwasan. Tiyempuhan kung gumalaw, parang estranghero sa sariling bahay. Hanggang sa dumating ang araw na nagbigay ng bahagyang tuwa. Isinilang ang isang magandang sanggol na babae na pinangalanan nilang Lucy. Salamat po. Diyos ko, isa pong anghel. Ang apo kong ito, napakaganda. Lumuluhang sabi ni Aling Rita. Ngunit ang inang si Andrea, walang pakialam. Tumangging magpasuso, tumangging mag-alaga. At muli, nagsimula na namang lumabas ng bahay sa kung ano-anong dahilan. Martin, anak, hindi na namin kaya. Lahat ng responsibilidad kay Lucy, kami na lang. Asawa mo yan, hindi kami ang ina ng anak mo. Minsang sabi ni Aling Rita. Napuno na rin si Martin. Andrea, saan ka na naman ang galing? Buntis ka pa lang nun. Palagi ka nang nawawala. Ngayong may anak na tayo, mas lalo ka pang nawala. Ano bang klase kang ina? Nakataas ang kilay ni Andrea at malamig ang boses. Ayoko ng drama, Martin. Hindi ko to pinangarap. At kung hindi mo kayang ugali ko, mas mabuti pang umalis na lang ako. At nang hindi man lang nagbigay ng paliwanag, si Andrea ay nag-impake ng gamit at lumabas ng bahay. Dalang katahimikan at kalas na nawalang pamamaalam. Lumipas ang ilang linggo mula nang iwan ni Andrea ang bahay. Sa tuwing gabi, maririnig sa loob ng tahanan ang walang tigil na iyak ng sanggol. Si Lucy na tila hinahanap ang ina na hindi nababalik. Anak, Martin, nasaan na ba si Andrea? Pagod at may halong pag-aalala na sabi ni Rita. Hindi na ako makatulog sa kakaiyak ng bata. Kailangan ko rin magpahinga kahit sandali. Ang dami ko pang gagawin rito sa bahay.
Malungkot na nagsalita si Martin at halos wala ng boses. Nay, wala na si Andrea. Umalis na siya ng tuluyan. Napatigil si Aling Rita. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Sa isip niya, baka kukunin ni Andrea si Lucy, ngunit agad siyang pinakalma ni Martin. Hindi niya gusto ang bata, Nay. Ni minsan, hindi man lang niya inalagaan si Lucy. Napaluha si Aling Rita. Diyos ko, anong klase siyang ina? Ngunit si Martin hindi matahimik. Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Andrea, nanatili pa ring may pag-ibig sa puso niya. At ilang araw lang ang lumipas, nagpasya siyang hanapin ito. Alam ni Aling Rita na walang saysay ang pagsaway, kaya't hinayaan niya ang anak. Pagdating ni Martin sa kabilang dulo ng bayan, agad niyang nakita si Andrea. Isang round pa mga beshi, sa akin ang susunod na tagay. Malakas na tawa ni Andrea at halatang lasing na ito. Nabigla si Martin sa tanawin. Ang babaeng minahal niya, ngayon nakikisama sa mga lasing at hampas lupa. Sumabog ang galit sa dibdib ni Martin. Andrea, umuwi ka na. May anak tayong naghihintay sa'yo. Sigaw niya rito. Tumawa si Andrea. Nangingibabaw ang boses. Anak daw? Hindi ko naman yung ginusto. Mag-isa mo na lang alagaan yung iyakin mong anak. Nag-init ang dugo ni Martin. Lumapit siya, hinila si Andrea mula sa mesa. Pero pumagit na ang mga kainuman. Umalis kayo riyan. Kausap ko ang asawa ko. Ngunit bago siya makalapit muli, isang lasing ang biglang bumangon at isang malakas na hampas sa ulo ang tumapo sa lahat. Bumagsak si Martin sa sahig, duguan at walang malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Martin sa malamig na hangin ng gabi. Nakahandusay siya sa bangketa, may sugat sa ulo at walang kasama. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Aling Rita, umiiyak at takot na takot. Anak, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Tatawag ako ng pulis, sabi ni Aling Rita. Wag na po, Nay. Kilala ko sila. Si Andrea kasama nila. Ayoko silang makulong. Ngunit kinabukasan, isang balita ang sumalubong sa kanila. Galing sa kaibigang si Candy. Martin, pagkatapos ng gulo kagabi, umalis si Andrea. Sobrang takot daw. Umalis na ng bayan. At doon, tuluyang naglaho ang pag-asang babalik pa ang babaeng minahal ni Martin. Mula noon, tila unti-unting nabasag ang loob ng lalaki. Kung dati ay mabait at responsable, ngayon madalas na siyang makita sa labas, lasing, pagod at tulala. At doon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang pagkasira. Ang pagkakalunod niya sa alak, sa sakit, at sa mga alaala ng babaeng hindi na kailanman babalik pa. Sa kabila ng mga sugat ng nakaraan, unti-unti nang bumabalik ang kulay sa buhay ni Martin. Sa tulong ng kanyang mga magulang at ng kanyang munting anak na si Lucy. Muli niyang natutunan ngumiti. Araw-araw, ginugugol ni Martin ang oras sa paglalaro, paglalakad at pag-aalaga sa kanyang anak. Sa tuwing tatawagin siya ni Lucy ng papa, nabubura sa kanyang isipan ang lahat ng sakit na dulot ng pagtataksil ni Andrea. Lucy, apo, halika kay Lola. Hala, tingnan mo si papa mo, papunta na rito. Masayang sabi ni Aling Rita habang pinapanood ang apo. Habang papalapit ang bata, nakatingin si Martin. Halos pumatak ang luha niya sa tuwa. Sa bawat maliit na hakbang ni Lucy, nabubuhay ang pag-asa niyang muling maging masaya. Aba, kayang-kaya mo na palang maglakad, Lucy. Ang galing-galing ng anak ko. Nakangiting sabi ni Martin habang binubuhat ang anak. Sa mga sandaling yon, parang nawala ang lahat ng pait. Si Lucy ang naging ilaw ng buhay ni Martin. Ngunit ang katahimikan ay hindi magtatagal. Sapagkat ang unos,
Dumarating sa oras na hindi inaasahan. Isang hapon, dumating si Candy, ang kaibigan ni Andrea. At sa hindi inaasahang biro, binago niya ang takbo ng buhay ni Martin. Aba Martin, parang tanga ka talaga. Alam mo bang parang kuko si Andrea? Inilaglag lang niya yung bata sa'yo tapos naglaho. Hindi mo ba alam? Hindi mo dugo yung anak mo? Mapanuksong sabi ni Candy habang pinagmamasdan si Martin at Lucy. Nagulat si Martin nang inig ang boses. Anong pinagsasasabi mo, Candy? Totoo, sa Maynila siya nabuntis. May boyfriend siyang tagalungsod nun. Pero nung nabalitaan ng lalaki na buntis na siya, iniwan si Andrea. Kaya ikaw ang naging pangalawang option. Ikaw ang ginamit niya para mailigtas ang sarili. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Martin. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang, "Hindi mo dugo yung anak mo." Nang umuwi siya, bitbit si Lucy sa bisig. Hindi maipinta ang kanyang mukha. Puno ng luha at puot, sumabog sa loob ng bahay ang kanyang tinig. Malakas na sumigaw si Martin. Nay, hindi ko anak si Lucy. Niloko ako ni Andrea. Nabigla si Aling Rita. Agad na tumakbo papalapit. Ano bang sinasabi mo, Martin? Anak mo yan. Huwag kang magpapadala sa mga sabi-sabi. Si Candy mismo nagsabi. Niloko lang ako ni Andrea. Ginamit ako. Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan kong malaman ng totoo bago ako tuluyang mabaliw. Pilit siyang pinipigilan ng kanyang ina. Ngunit huli na. Bitbit ang galit at sakit, tumakbo si Martin palabas ng bahay. Sumakay ng kotse at hindi alintana ang dilim ng gabi. At sa bawat pag-ikot ng gulong, ang isip ni Martin ay paulit-ulit na tinatabunan ng tanong, kung hindi ko anak si Lucy, sino siya sa akin? 2 araw nang hindi umuwi si Martin. Hindi mapakali si Mang Arnold at Aling Rita. Sa bawat patak ng orasan, lalong bumibigat ang kaba sa kanilang dibdib. Hanggang sa isang umagang malungkot, may kumatok sa kanilang pinto. Magandang umaga ho. Ako po si SPO1 Rivera. Kayo po ba ang mga magulang ni Martin Reyes? Halos hindi makapagsalita si Aling Rita. Opo. Bakit po? Ano pong nangyari sa anak namin? Paumanhin po pero nasawi po ang anak ninyo kagabi. Ayon sa investigasyon, uminom siya at nawalan ng kontrol sa sasakyan. Malungkot na sabi ng pulis. Parang binagsakan ng langit at lupa si Aling Rita. Napasigaw siya ng ubod ng lakas at tuluyang napaupo sa sahig. Habang si Mang Arnold naman, na natiling tulala, pilit iniintindi ang mga salitang, "Nasawi ang anak ninyo." Humagulgol si Aling Rita. Diyos ko! Ano ko? Martin! Sa sumunod na mga araw, natuklasan nilang bago mangyari ang aksidente. Nakita pa raw ni Martin, galit at lasing, matapos kumpirmahin ng kanyang asawa ang sinabi ni Candy, na si Lucy ay hindi niya tunay na anak. At doon, tuluyang bumigay ang kanyang isipan at ang buhay. Lumipas ang mga buwan, naging tahimik ang bahay ng mga Reyes. Tahimik ngunit puno ng lungkot. Sa kabila ng sakit, nagpa siyang mag-asawa na alagaan si Lucy, ang tanging alaala ng anak nilang si Martin. Rita, apo man o hindi, dugo man o hindi, anak pa rin siya ni Martin sa puso. Hindi ko kayang pabayaan itong bata, sabi ni Mang Arnold. Mabilis lumipas ang mga taon. Ang dating sanggol na si Lucy ay lumaki sa piling ng mga nagmamahal sa kanya. Ngunit tila namana nito hindi ang kabaitan ng ama, kundi ang kamalditahan ng kanyang ina. Habang tumatanda, lalong naging malamig si Lucy sa kanyang lolo at lola. Madalas siyang sumagot, walang galang, at pakiramdam niya ay mas matalino at mas magaling siya
kaysa sa mga taong nagpalaki sa kanya. Lucy, apo, huwag kang sumagot ng ganyan. Lolo mo yan, matuto kang rumespeto, sabi ni Aling Rita. Matigas ang tono na sumagot si Lucy at walang pakundangan. Tigilan niyo nga ako? Akala niyo ba hindi ko alam ang totoo? Hindi niyo naman ako kadugo. Wala akong utang na loob sa inyo. Namilog ang mga mata ni Aling Rita. Hindi niya akalain na maririnig niya ang ganitong salita mula sa batang inalagaan niya na parang sariling kadugo. Apo, bakit mo naman nasabi yan? Nanginginig na tanong ni Aling Rita. Kasi totoo. May nagsabi sa akin sa bayan. Hindi mo ako apo. Hindi niyo ako apo. Kaya pasalamat kayo at dito pa rin ako nakatira. At sa isang iglap, parang tumigil ang mundo ni Aling Rita. Napahawak siya sa dibdib, nang labo ang paningin, at bago pa man siya tuluyang bumagsak, narinig niya ang huling salitang pumunit sa kanyang puso. Rita! Rita! Tulong! Sigaw ni Mang Arnold. Isinugod nila si Aling Rita sa ospital, ngunit huli na. Na-stroke siya dahil sa sobrang sama ng loob. At sa mga sandaling yon, as sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Lucy. Ngunit hindi niya pa rin lubos na nauunawaan kung gaano kalalim ang sugat na dulot ng kanyang mga salita. Pagkatapos ng libing ni Martin, si Mang Arnold na lang ang natitirang haligi ng tahanan. Araw-araw niyang pilit binubuhay si Aling Rita sa pamamagitan ng pag-aalaga at pag-asa. Binayaran niya ang mamahaling rehabilitation para lamang muling makalakad ang asawa kahit kapos na sa pera. Ngunit habang siya'y umaasa, unti-unting lumalayo sa kanila si Lucy. Arnold, kung sakali mang hindi ako gumaling, pangako mo, sabi ni Aling Rita kahit nanginginig ang boses. Hinawakan ni Mang Arnold ang kamay ng asawa at pilit nang umiti. Huwag kang magsalita ng ganyan, Rita. Gagaling ka. Kailangan mo kong tulungan. Ayokong maiwang mag-isa sa mundong ito. Ngunit habang pilit na bumabangon ang mag-asawa, lalo namang lumayo si Lucy. Dumating ang balitang nakatira na raw ito sa isang lalaking 2 dekada ang tanda. Isang dating preso. Malalim na napabuntong hininga si Mang Arnold. Rita, ginawa na natin ang lahat. Inalagaan natin siya at minahal. Pero may mga bagay talagang hindi na natin kayang baguhin. Kaya magpagaling ka na lang at huwag mo kong iiwan. Ilang linggo pa, tila bumubuti ang kalagayan ni Aling Rita. Ngunit isang umaga, nang pumasok si Mang Arnold sa kwarto, tumigil ang mundo niya. Rita! Gising na, Rita! Huwag mo kong iwan! Umiiyak na sabi ni Mang Arnold. Ngunit wala na ang kanyang pinakamamahal. Nakatingin ito sa kisame, malamig at payapa. Sa isang iglap, muling naging balo si Mang Arnold. Nag-iisa sa kanilang malungkot na tahanan. Lumipas ang mga araw ng pagluluksa at sa bawat gabi, isa lang ang tanong niya sa hangin. Paano ko mabubuhay ng mag-isa kung nauna na kayong dalawa? Si Lucy na noon ay matagal nang lumayas, hindi man lang nagpakita sa libing ng kanyang lola. 6 na buwang katahimikan ang lumipas bago muling kumatok sa pintuan ng bahay si Lucy, kasama ang lalaking dati kinatatakutan ng buong baryo. Lolo, ibenta mo na tong bahay. Kailangan namin ng pera. May lasing sa boses ni Lucy at malamig ang tono. Gulat namang sumagot si Mang Arnold. Ano bang sinasabi mo, apo? Minahal ka namin ng buong puso. Gusto mo ba akong palayasin sa sarili kong tahanan? Tigilan mo na yung drama mo, tanda. Hindi mo ako apo. Pero sa mga papeles, mapupunta rin sa akin tong bahay pag namatay ka. Kaya ano pa bang hinihintay mo? Ibenta mo na ngayon. Pamimilit pa ni Lucy at walang kagatol-gatol ang tinig.
Lasing at mayabang, akala ni Lucy ay matatakot ang kanyang lolo. Ngunit hindi ganon si Mang Arnold. Hindi mo makukuha ito, Lucy. Wala kang karapatan. Lumabas kayo sa pamamahay ko. Mahina pero matigas ang tono na sabi ni Mang Arnold. Nakita ng lalaki ang matandang kasama ni Lucy, ang shotgun na dahan-dahang binubunot ni Mang Arnold mula sa lumang aparador. Dahil dito, dali-daling tumakbo palabas ang magkasintahan. Nagsisisigaw at nagmumura. Pagkaalis nila, bumagsak si Mang Arnold sa upuan sa balkonahe. Tinitigan niya ang mga larawan sa dingding, ang kanyang asawa, anak, at ang batang si Lucy na minsang may inosenteng ngiti. Saan ako nagkulang, Rita? Mahina pero puno ng pangungulila na tanong ni Mang Arnold. Paano naging ganito ang pusong tinuruan nating magmahal? Mula noon, madalas nang magkasakit si Mang Arnold. Hindi na siya lumalabas ng bahay at tila araw-araw ay pinapatay ng kalungkutan. Ang tahanang minsang puno ng tawanan, ngayon ay isa ng malamig na alaala. At si Mang Arnold patuloy na naghihintay sa katahimikan habang iniisip kung kailan niya muling makakasama ang mga minamahal sa kabilang buhay. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Muling nabuhay ang katahimikan sa lumang bahay. Ang dating mga pader na saksi sa sakit, pagluha at paglisan, ngayon muling umalingaw-ngaw sa halakhakan, yakapan at bagong simula. Dumating ang mag-asawa na sina Patrick at Megan. Si Megan, abala sa pagtatanim ng mga bulaklak. Pinaganda ang hardin, pinuno ng kulay at buhay ang paligid. Samantala, sina Patrick at Arnold ay masigasig na nagkukumpuni at nagdadagdag ng palapag sa bahay dahil may bagong biyaya na namumuo sa sinapupunan ni Megan. Isang bagong buhay, isang bagong yugto, ngunit hindi lahat ay masaya. Ang tanging hindi nasiyahan ay si Lucy. Isang araw, galit na dumating si Lucy. Sa balita mula sa kaibigan, nalaman niyang hindi lang buhay ang kanyang lolo, kundi may bago na rin itong pamilya. At doon siya nagliyab sa selos at puot. Dumating si Lucy, sumisigaw at galit na galit. Ano to? Sino ka para palitan ako? Wala kang karapatan na tumira dito. Agad siyang sumugod kay Megan. Nilait, ininsulto, tinawag ng kung ano-ano. Tulad ng kanyang ina noon, tila isang reyna ng kasamaan na dumating upang sirain ang katahimikan. Ngunit, biglang may mga yabag. May isang mas tahimik ngunit mas mapanganib sa kanyang katahimikan. Si Patrick. Lumayas ka sa pamamahay na to. Nanginginig sa galit na sabi ng lalaki. Si Patrick, tahimik at mapagkumbaba. Ngunit ngayong nasasaktan ang babaeng mahal niya, tila ba'y bulkan na handang sumabog. Isang sulyap lang ng malamig at matalim na titig mula kay Patrick at ang kasamang lalaki ni Lucy ay agad naglaho sa labas ng gate. Nagtatakbong tinawag ni Lucy mula sa sasakyan. Lolo, ano bang nangyayari? Naguguluhang tanong ni Lucy. Matatag na nagsalita si Mang Arnold. Ibig sabihin lang niyan, Lucy, buhay pa ako at hindi ako mamamatay para lang mag-iwan ng mana sa mga katulad mo. Matagal ko nang ibinigay ang bahay na to kay Megan. Para kay Lucy, isang dagok, biglang naglaho ang lahat ng inaasahang pera. Ang bahay, ang kayamanan, lahat wala na sa kanyang kamay. Ang kanyang bagong boyfriend, tumalilis palayo, iniwan siyang mag-isa tulad ng lahat ng iniwan niya noon. Habang si Lucy ay palaboy na muli, pauwi sa bus stop, sugatan ng dangal at walang masilungan. Sa kabilang dako, si Arnold ay nakangiti habang hawak ang kamay ni Tommy. Tinungo nilang ilog bitbit ang bagong gawang kawayan na pamingwit.
Oh, heto na, Tommy. Tulad ng pangako ko sa'yo noon, mamimingwit tayo ngayon. Sabi ni Mang Arnold. Salamat po, Lolo. Yay! Masiglang sabi naman ng anak ni Megan. Sa piling ng isang bata, sa haplos ng tunay na pagmamahal, doon muling nakatagpo ng kapayapaan si Mang Arnold. Hindi dugo ang batayan ng pamilya, kundi ang pusong handang magmahal. At sa huling yugto ng kanyang buhay, siya'y tunay na naging masaya. Lumipas ang maraming taon, si Tommy ay lumaki na. Isang mabait, matalino at mapagmahal na binata na palaging bitbit ang aral mula sa kanyang Lolo Arnold. Si Megan at Patrick naman ay lumago hindi lamang sa pamilya kundi pati sa pagmamahalan, habang si Arnold ay payapang namuhay hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi bilang isang lalaking iniwan o nakalimutan, kundi bilang isang ama at lolo na minahal, inalagaan at niyakap ng isang tunay na pamilya. Ang bahay na minsang naging tahimik at malamig, ngayon ay puno na ng musika, halakhakan at buhay. Mula sa pagkasira, muling binuo. Mula sa kawalan, muling nabuhay. Si Lucy, wala nang nakabalita pa. Ngunit minsan daw ay may matandang babae na palaboy na nakikita sa lungsod. Magulong buhok, mapait ang mata. Walang masabi kundi, sana nun pa ako nagpasalamat. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nababatay sa dugo, kundi sa pagmamahal, malasakit at paggalang. Ang kayamanan, bahay at mana, lahat yan ay mawawala. Ngunit ang kabutihang loob ay hindi kailanman naluluma. Huwag maliitin ang mga taong tahimik dahil sila rin ang may pusong matatag sa panahon ng pagsubok. At higit sa lahat, ang pagiging mapagpasalamat ay yaman na hindi kayang tapatan ng kahit na anong salapi sa mundo. Sa huli, lahat tayo ay uuwi rin sa lugar kung saan tayo tunay na minahal. At sana, pagbalik natin, may puso pa ring handang maghintay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.